Basta na mabuting balita ang iyong kay Salubay. Luke chapter 11 verse 15 to 20. So, panahon iyon matapos palayasin ni Jesus ang isang demonyo nang gilala sa mga tao. Ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul, na prinsipe ng mga demonyo, nagiging sa kanya ng kapangyarihan magpalaya sa mga demonyo. May iba namang nais siyang susukin, kaya sinasabi, magpakita ka ng kababalaghang pagpapakilala na ang Diyos ang sumasa iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kaharian ng hati sa magkalabang pangkat, at mawawasak mga bahay roon. Kung maghimagsik sa tanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalaya sa mga demonyo, sapagkat binigyan ang Beelzebul ng pangyayari ito. Kung ako'y nagpapalaya sa mga demonyo sa mga magigitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyo mga tagasunod ng makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapunay na mali-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalaya sa mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang pag-ahayos ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Malampakan natin ang malakas ng Diyos. Taas ang dalawang kamay ng hanggang pagpalain ng Panginoon. Yung mga handang gumaling, yung mga handang magkapera, pumalakpak at sumigaw! Gipit pa rin kayo. Sige po, hindi ko lang meron. Hanggang ngayon, gipit pa. Brother, walang bias po. Magandang gabi po kung Brother Lee, Isidara. Kaya, hindi na po ako tutok na dyan Kuya Lee eh. Kuya Lee ka po bahala. Salamat sa Diyos at sa gabi nito. Ang ating pag-uusapan ay pinawagan sabay-sabay. Kingdom of God. Sino ang gusto mong pagbilang sa Kingdom of God? Nasa kamay. Yung mga katabi mo ay mukhang nakatira sa Kingdom of God. Amen. Baka ispilya yan ng kalaban, ha? Kasi, pagkatapos ng sa loob ng 10 araw, ay lumindol sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Nauna sa Cebu, sumunod sa La Union, at kahapon ng Lakaw. Sa pangyayari yan, nayanin naman ang mga rapture preacher. Oo, malapit ang pagbabalik ng Panginoon, malapit ang katapusan. Aon si Kalan. Malayo pa ang katapusan. Kasi hindi na natin nakikita. Kung paano hindi na priority ng tao na hindi mag-usapan ng Kingdom of God eh. Ama mali. Tama. Ano na ba pinag-uusapan yan? Blood control. Di ba? Pero kahit hindi naman pag-usapan yung blood control, may pag-usapan pa rin sa buhay ng mga kapitbahan. Kaya nakakalukot yung Kingdom of God, hindi na nakikita. Tignan po natin ito. Sabi dito, sa Luke chapter 15, nakalagay dito, 11 verse 20, but if I, with the finger of God, cast out devils, know that the kingdom of God is on you. Kung ako'y napapalayas ng demonyo, kung hindi ka nakapangyarihan ng Diyos, ibig sabihin, kaya nyo na ang kaharian ng Diyos. Amen. Pero kaalala, dalawa lang po ang uri ng kaharian. Ano kaharian yan? Tignan mo natin. The kingdom of darkness and the kingdom of God. Yung kataguripan kung ang nasa kingdom of God o dark na dark. Taas ang kamay na gusto makabilang sa kingdom of God. Na kung ngayong gabi dito, maniwala tayo sa hindi. Ang ginagawa natin dito sa Amazing ay para sa kingdom of God. Amen? Para sa kingdom of God ko. Dapat ang kingdom of God, yung kingdom of God. Magandang sinasabi ng Panginoon. Sabi ng Mark chapter 1, verse 15, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Sa pamamahay ng Jesus, sabi niya sinasabi, i-Jesus na ihayos mo na. Bumabelo ka pa eh. Yan.
Akala ko naglulutok pa ang dalawa. Ano pong kingdom of God na pinapangaral ng Panginoong Jesus na hindi nakikita ng maraming tao ngayon? Yung kingdom of God, hindi ito physical place. Pero ito ay isang katatayuan kung saan ang Diyos ay tagahari. Kung saan ang kanyang kalooban ay nasusunod. Amen? Asa kamay ng mga minister, yung mga minister, meron ba kayo mga misis na pumangyayahan? Wala ka amin. Awa na lang. Brother, ba ba yung sister? Okay. 50-50. Ambulansya dating. 50-50. Ambulans. Bro, minsan ang mga misis, pag bumubuha nga, lalo dati ito ka sa gawain, bro, mahirap matulan. Kaya nasasabi mo na lang, daigdig bilan. Nasa kamay na may mga pasaway na anak. Hindi ko na talaga. Sino bang pasaway? Yung anak o ang nanay? Yung nanay. Apo, meron. Kasi alam natin, pag hindi na mo kasi nag-uusapan, isang physical word, hindi naman eh. Hindi namin pwede ituro kung nasaan eh. Kaya wala na ituro na nandun ang kahaya ng Diyos. Kung saan nagahari ang Diyos. Kaya nga, tingnan niyo po ito. Sabi ko Romans 14 verse 17, sa pagkakaharian ng Diyos ay hindi ukol sa mga pagkain at tinubig, kundi sa pagiging matuwid, ang kayapaan at kagalakan na mawakalo ng Espiritu Santo. Ang tanong, yung kingdom of God na yan ay pinakilala ni Jesus sa kanyang ministry noon. Noon, kasi wala na ang Panginoon ngayon, hindi physical. At ang kingdom of God na yan ay makukumpleto kailan? Sa katapusan ng daigdig. Kailan yun? Hindi natin alam. Baka mamaro pa tayo eh. Kahit magandang kilay natin. Nakita pa talaga. Parang ayaw yung kilay na yun. Pag hindi nito pahirap eh, walang kilay ito. Joke lang po ha. Joke lang po. Di ba? Hindi natin alam. Makakaw mo lang mga awa. Kung kayo po yung nag-aakal ng mga iba't ibang religion, sa isang nakakatawang bagay, ang Jehovah's Witness, ang kanilang founder, na si Carl Space Russell, ay hinulaan kung kailan magtatapos ang daigdig. Pero sa kanilang unang hula, hindi na ito sabi niya, hindi, mali lang ako ng kalkulasyon. Binago niya. Nung hindi pa rin ito ba, binago niya ulit, hindi, mali lang ako ng kalkulasyon. At kung si Carl Space Russell, ang founder ng Jehovah's Witness, ay namatay sa train accident. Hindi niya nahulaan. O, sino ba ang nakakulong ngayon? Yung appointed sa Longkad. Ayan yung indol kasi nakakulong siya. Nung malaya siya, ayaw ng kainto yung libro. Pag nabi, stop, stop! O. Kaya yung kingdom of God, ay makakita natin, mismo kay Jesus. Ramdam na ramdam ang hari ng Diyos. At ang kingdom of God ay nabubuhay ka ayon sa kalooban ng Diyos. Ikaw ba'y matuwid? Yung mga katabi mo, hindi kapayapaan. Yung mga katabi mo, hindi kalalakan. Alam nyo, hindi wala kang tao na tutulog, kaya ka, yung iba maingay pagtulog. Yung okay na tulog sa kamahina. Sabi mong bro. Sabi mong bro. Kapag gano'n malaro ang dinosaur, no? Kita ka ko sa nung humihilig. Kapag humihilig siya, gano'n may dinosaur. Mahirap sabihin na nasa kingdom of God ka kapag hindi ka mukhang kayaka. Tignan natin ngayon. Ano itong mga hadlang sa kingdom of God? Mamaya, sinakilala na Jesus sa kingdom of God sa pamamagitan ng mga talinhaga ng buti ng mustasa, talinhaga ng natatagong kayamanan. Ibig sabihin, dito sa nakatagong kayamanan, ganilitan sinabi niya dito, nung natagpuan ng lalaki sa kayamanan, pinagbigyan lahat ng kanyang ari-arian at binigyan yung palayon. Ibig sabihin, kapag natagpuan mo yung kingdom of God, ay iwanan mo lahat.
Yung kingdom of God na nakilala din ni Jesus saan? So, magitan ng mga kanda ng kapangyarihan ng Diyos. Sino ang naniniwalang papuloy tayong pinatawad ng Diyos sa mga kasalanan nasa kamay? Sino ang nagsasabi wala sa kasalanan dito posisyon natin ngayon? Sino ang naniniwala na sa oras ito magagalingin ka ng Diyos? Amazing ang Diyos! Pwede ka pumalakpak sa Kanya. Sino ang naniniwala na kaya pagpalayanin ng Diyos ng masasamang espiritu? Alam niyo yung masasamang espiritu na yan, isa kampano na sabi mo. Alam mo lang sabihin ko mukha ko. Sino magdadalay sa aking pauwi? Hindi nyo mapansin, si Jesus pag umaharap sa mga sinasakyan ng demonyo, yung mga sinasakyan, di ko pinagsisigitaw, Jesus, alam mo na rin. Anong gawin mo sa akin? Bagamat, kilala ng demonyo sa Jesus, hindi pinapayagan ni Jesus na magsalita ang demonyo tungkol sa kanya. Ano niyo po ako bakit? Bakit? Sabay-sabay. Bakit? Kahit totoo ang sinasabi ng demonyo, huwag kang magtiwala sa demonyo. Tignan mo nga yung kasabi mo. Dapat kang pagtiwalaan. Pag ayaw mo pagtiwalaan yung malamang. Ang kaharian ng Diyos ay pinakilala ni Jesus sa kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay. Kaya ang muling pagkabuhay ay pagkatagumpay ng kaharian ng Diyos. Buhay sa kasalanan at sa kamatayan. Sabi na sulat ng Pablo sa taga-Corinto, sa ika-15 kabanata, yung talatay 50 hanggang sa pagpapatuloy, sabi na, nasaan kamatayan ng iyong kamandag? Nasaan kamatayan? Kaya ang nakikita sa talas eh. Kaya yung kaharian ng Diyos, ikakita natin kay Jesus ang tanong, ano ba ay nabubuhay talaga sa kaharian ng Diyos? Ano ba yung mga obstacle? Ano ba yung mga hadlang sa kaharian ng Diyos? Tanda yung mga kapatid ha, marami pa akong tao dito. Ulang patulugan na ito kung ang lahat ng tao dito ay nararanasan kung gaano kumilos ang pag-ibig at grasya ng Diyos sa buhay. Ulang pa to. Tingnan natin ano mga obstacle. Number 1, personal sin and lack of conversion. Taas ang kamay ng walang kasalanan. Taas ang kamay ng may kasalanan. Taas ang kamay ng may kasalanan sa katabi. Walang aamin. Ay, may kasalanan ka yan? Nariigan naman ba ito dumi? Sin, darken the souls, and no who's that sin. Pagkikala, dahil ko mga kapatida, nakumari po kayo. Dito lang po kayo nakikita. Nagkakautangan na kayo. Ay, kayo lang, nagkakautangan po kayo. Iyan po ang nagkakautang. Kaibigan mo ako. Mukhang okay ko usap to. Kami tinahan po ba? Nagpalita lang. Ano mo palilay nyo? Talipapa? Yung buong talipapa, iyon? Konti lang. Ano ba kayo kung magkakaibigan? Kung may mababalitaan kayong kasalanan niya, o may mababalitaan kayong kasalanan niya, hanggang hindi kayo apektado sa kasalanan niya, hanggang maaari ang pwede yung gawin, ipanalangin siya at kausapin ng kayo. Kasi karamihan ngayon, pag nakakasala ka, sister, sinachat sa ibang sister. May group chat sila. Sila nga eh. Pero pag ang kasalanan halimbawa ninyo ay nakapektuhan ng hanap buhay niya at nakapektuhan ng buhay niya, ang tawag ko, social sin. Doon dapat nakikailan ng community. Pero kung kasalanan nito, nag-bingo sa SA, siya na naman yun eh. At kung concern kayo, kapanalangin, nagkakausapin ng kayo lang, at hindi bilang. Dapat maintindihan natin na sa kaharian ng Diyos, kaya maraming hindi nakikita yung kaharian ng Diyos, akala natin, porque hindi alam ng kasalanan natin yung kasalanan natin, akala natin hindi alam ng Diyos. Alam ng Diyos yun. Ako po, ang declaration ko, simula nung naglikod ako,
Ako ay hindi perfectong lingkod na naglilingkod sa isang perfectong Diyos. Kaya ako may lingkod malaki sa Diyos. Sa larangan ng paglilingkod, di lang ako sa brother din sa akin. Obvious naman. Bata pa ako, brother din na yan. Bumigay, inabot ko pa eh. Yung iba, hindi ko na inabutan. Diba? Pero, ano ba yung lupa sa mga magandang lalaki ako si brother din? Kahit siyang hawak, kahit siyang nasa missing. Hindi naniniwala. Sabi ko ng nanay ko. Hindi tayo. Ano mo? Porque di bago ang rep, ha? Di bago rin ang rep, ang naman, purielo rin. Kaya ko. Kaya, kapag matutulog tayo, bago tayo tumigil ng mata, sabi ni San Agustin, dapat inuusisa ang konsensya. Gabi-gabi, inayag natin ang ating mga pagkakamay at pagkakasala. Inilalapit natin sa Diyos bukod sa proseso ng sakramento ng kumpisay. Bakit? Baka yung gabi matutulog tayo, kinabukasan, magkita-kita sa kaharian ng Diyos, delegasyon. Kailangan may nagbabago. Kaya nga po, ano ba ang mga kasalanan yan? Pride, greed, lust, laziness, endurance, and gluttony. Ay, 7 capital C. Ang pinakamalaking capital C ngayon, sabihin naman ka, laziness. Sabay-sabay sabihin ko, kakamaran. Maraming taong kamad kayo. Nauso sa instant. Instant coffee, instant tulek, instant kasawa, instant anak, instant sakit. Totoo hindi. Instant panlakang. Nung panahon ko rin, pagdadala ka diba, palo-palo, inukula, napalo-palo. Ngayon ako, naka-washing machine na rin, naka-automatic ka. Tapos pag kailan mo, kamusta nakakagod na po eh. Saan? Naglawa ko marami yan, sabi ko, automatic washing machine, ha? Automatic washing machine, ay mo lang yung lahat eh. Diba lalabas, tuloy ko na? Kaya kung tinatawag na balikuan, anak ko, taas ko lang doon eh. Pagkakas ko yun eh. Subukan yung sister. Pag nagmamadali kayo, kaso kayo, pagkabas ko tuyo na kayo. Ano problema natin? Ang daming nakamaan ngayon sa buhay. Pag Sabado, dapat walang ibang schedule kundi sa Amazing Grace lang. Hindi yung nasa bahay pa, nakagano pa. 7:30, ay sharing pa yun, sharing pa. 7:45, ay wala ka, hindi ba kiba pa ng toko. Tapos pag nakita yung nagtoko, nasa pintuan. Pag hindi gusto, yung kasi yung gusto mo. Sa mga may cellphone, katabawan. Ilan na mo sa iyo, paano kung may naman may cellphone mo dito, nasa kamay. Pag-usapan natin sa mga biglan. Sa mga biglan na nasa cellphone na nakakatulog. Nakapilit na, out yung cellphone. Pag pinagawa mo yung cellphone, mag-igising ka, no! Yung mga biglan na nasa group chat, na magpupulat ka na lang, pag nag-message ka sa group chat, sa biglan, sa very app, sa biglan yan, nakatang sa app. Tapos alam mo na lang sa madaling araw dahil nasa group chat siya magbulat ka, biglang tatawag. Bakit natin ito? Kapag pinakapaganda ito, magbulat ka na biglang nagand sa group. Tapos pag-chat ka sa sister, bakit ako nawala? Bakit? Kasi ayaw magpatulog. Ang kamara, hindi? Siya. Kaya nga kung buong alam niyo po, ayaw ko minsan na ako, pag nagbibigay ako ng online, yung ginagawa ko, pinapa-open ko yung camera. Okay kami. Bakit? Para nasigurado ko na talaga lang nagpaparticipate kayo kahit nasa bahay kayo. Kasi yung mga unang beses na online ng mga prayer meeting, naka-off yung app, naku, pinaghihiwa ng kalabasin. Nag-iimig, pero nakaupo sa sa trono. Amen? Amen! Ay, kamaran yan. Amen?
umakit na prayer meeting ulit, tapos ako nakaupo, yung isang cellphone hawak, ang probinsyano. Pasahin mo! Pasahin na! Kasalanan yan. Sa kaya nga sabi na Jesus, repent and believe in the gospel. Mawawala ang lahat ng bagay, pero hindi mawawala ang salita ng Diyos. Bago mahuli ang lahat. Pangalawa, ang difference ng lukewarm faith. Ako po, ito maganda po. Sabi ng Revelation 3:16, dahil ikaw ay maligamgam, isusuka kita. Mahirap po na naglilingkod tayo na hanggang ay guess ka na, pero hanggang ngayon yung pa rin ang posisyon mo. Pag niliyak ka ng pagkakataon, ikaw mag-pray na leader. Ako. Sister, ikaw daw mag-sharing. Sister, nag-iikap po ka. Ako po. Ayun yun. 20 years na po ako sa ministry. Pero nung nagsimula ko, hindi ko ako ganito. Hindi ako ganito kasigla. Hindi ko ako magandang lalaki. Sige, tumawa kayo. Nakapabalik dito. Nagbanta kayo. Nung magpagpag ako sa ministry, dahil sa loob ng community ko, mataki ko ng seryoso. Lumalabas sa mga member namin ng community. O ikaw hindi na mo kung lang, kung lang, pero lang sa community ka. Pero alam mo po, lalo mong tumindi yung problema ko, lalo akong hindi nawala sa pag-ibig ko, lalo akong naging mainit. Hindi mo pwedeng excited ka lang pag Sabado, tapos pagdating ng linggo, medyo mabalik ka, tapos Lunes hanggang Biyernes, suplada ka na naman. Eh maraming suplada nasa loob ng simbahan. Isa nasa loob ng community. Totoo, hindi. Wala dito sa amazing. Kasi yung gano'n, hindi ko malawag yung papi ko eh. Pinagkita ko naman ito, sige ako sumat. Ha? Marami yun. Kaya dati ko na si Sherry na nilay, gusto kong umubos pa ng tatlo eh. Meron ako na. Hindi lang nilabas, dito na ako. Nakuliran pa. Joke lang po ah. Diba? Ang dami ng community ka puntahan, hindi ka lang sila yan. Di ba hindi ka kilala, wala ko, bakit titigan ka? Nagpapag ako sa isang lugar dito sa Rizal. Di ko ba ako tinitibara? Bibilang pa ako? Chismosa talaga kayo ha? Pinagdaan ko po ah. Pagpasok ko sa community, hindi mo matanda, hindi mo matanda sa registration. Eh dati magbibigyan ako sa LSS, nakala ko eh. Nakapulo lang ako sa puti, naka-discuss meeting, nakalapsa ako, tapos black shoes pa. O ang estudyante, sabi sa akin matanda, wala ulo, kapatang tigil. Ano yun? Sabi ko sa LSS ko, hindi rito ang seminar ng sa Kristal. Oo. Ang sige ko, punta ako sa simbahan, nag-usap ko yung seminar ng CLS. Naku, brother, hindi rito. Puro rito sa Kristal. Roon. Ako, lumabalik ako sa hall. Tumatawag yung contact kasi pinasa lang ako eh. Nung mawawala yung contact. Naku, brother, pero ikaw na ba yan? Oo. Sabi ko matatanda ko, yan ba yung Christian? Kung ano yung pusang huli ng suka? Di ba matanda? Tinandaan ko yun. Alam niyo, pagkatapos ko tumigil ng salvation, kasi kasunod ng salvation sa CLSS, yung life eh. Nakikinig pala yung hindi mo matatanda. Pagkaso mo ito, pag bumangin, nagkaroon ng yung life. Pagbaba ko, sinalo mo, brother, itong pala, gusto kong kainin. Sabi ko, kanina lang ko, mukha kayo mga halimaw eh. Yung mukha ka ng anghel. Totoo hindi. Hindi mo mararamdaman ang praktikal ng isang gawain kung hindi magiging maganda ang pagtanggap mo sa bisita. Kaya ang sinasabi ng Apostol Santiago, di ba? Kapag sa iyong kapulungan, ay iyong kami mag-discusi. At sinabi mo, diyan ka lang po kayo. Pag may dumating na mag-arang gusto, please say, kaya lang, sa sasabi mo, kapatid dito mamang po, nagtatangin kayo. Kaya ako dito, tignan nyo mga yung matabi mo. Kaliwa kanan, bigla din nasa likuran. Magkakamukha tayo. Dahil kung magkakamukha tayo, nakakasawa.
Pag namin sa inyo, kaya ko pala. Diba? Kaya nga, hindi tayo dapat okay lang sa ganito. Darating ang araw sa mga music ministry na nagsiselfone. Sa mga music ministry na darating ang araw, kayo papalit sa kanila. Bakit? Wala din yung ba dyan? Lilipat ka sa kingdom of God, amen? Totoo naman yun lang. Tama. Pero ako yung pamasigurado, pinamamatay mas bata. Oo, darating yun. Pero dapat ready tayo. Hindi pwede na maabot ka na ng ilang taon sa amazing, tapos kayo na yung ginagawa mo. Tuloy Sabado, upo ka lang ng upo. Upo kayo, kalampak. Tapos may share ng ilang po, sabi na upo, ayan na naman po. Hindi pwede. Kailangan nag-express. Kailangan may nangyayari magbabago. Amen? O, pangatlo. Ito po, maganda ito pangatlo. Materialism and worldliness. Hindi mo pwede pag-ikuran ng Diyos sa pagkayawanan, sabi ng Matthew 6:24. O, ano meron yun? Ito po, lahat ng tao, di ba? Kung hindi ba matakaw ang maraming tao ngayon, bilin-bilin ang ninakaw sa platform? Pero ito ang katotohanan ng kapatid. Kahit maraming magnanakaw sa Pilipinas, hindi pinababayaan ng Diyos ang mga naglilingkod sa Kanya. Sabi si Brother D, kayo na naglilingkod, karoon ng utang. Pero hindi ako utang ito ngayon. Kaya na ako. 20 years na po ako naglilingkod. Ang problema kasi natin, hindi tayo marunong pasalamat at makontento. Hindi siya sabi ng Diyos na, okay mga harap, ang siya sabi ng Diyos, magpasalamat ka, makontento sa meron ka ngayon, pero kung sumikat ka, makakuha ang mga harap mo sa tulong ng biyaya ng Diyos. Hindi yung bibigyan ka sa sakya kasi gusto mo yung ayaw. Amen? Ang dami mo option, hindi lang sa PWH. Sa left-hand, kung nakakaay. Nung kasasagyan ng mortgage saan? DOH. O yung mga sa kanya ng bigyan mo akong nakutan, bigyan ko na ito, nagulat ako. Doon sa expenditure nila, magkano may school na ngayon? Magkano po? 1,000, pinamahal na yun, isa doon, 1,000. Alam sa isang sa kanya ng bigyan mo pinagpapal ko, ang rice cooker, ang halala, 15,000. Hindi ko alam kung anong bilang-bilang natin ito. Initat yung electric kettle, ang presyo 12,000. Sabi ko, ito pinakulang ito, buong barangay? Bakit natin? Sa Pilipinas na lang makakakita na nagre-reklamo na maraming naghihirap, pero meron mga kabataan, meron mga nakambay ang cellphone, iPhone. Fully paid. Dual SIM. At least iPhone. Oo. Ako, nagpapagawa ito eh. Magtutong ako, nababa ako ng isang extra LRT station, lumapit na mga kasabi, nagsasabi, ilang pagkain lang po. Ikaw, bumigyan mo na yung piso yung bata. Yan yung mga bata. Bila akong pumigyan sa may, kung sino may habang nasunod ko yung bata, kaya may sabi ko sa tiger, ate, okay na po ba yung tablet o full charge na? Kung mga malimus yung tablet, hindi naman yung tablet, naging talaga ako eh. Eh, paano na yun, dati yung barcode, yung biging pad. Sabi sa kanya, kaya dapat ako pala na malimus sa'yo. Hindi ka makakita kayo na ako maalis ko ng cellphone. At karamihan na ng tao ngayon, ang cellphone, hindi lang sa dalawa ka, tatlo pa. At marami tao ngayon, hindi magtutulog, hindi gigising, hindi alis na kayo ng cellphone. Lalo kapag ang cellphone, brand new, bagong unit, fully paid, hindi yan ilalagay sa bulsa. Kahit wala nang kapay-kapay sa natin, big-big yan pa magkakaroon. Alam mo ba, sister? Alam mo yung ano? Alam mo, grabe. Ito-press yun eh, ito-press. Agaw mo yung cellphone, mampas ko sa mukha. Doon ako po bagong preacher, pautuhan na mo ng Android na cellphone. Isa ko sa mga bagay na natuwang-tuwa ako,
na naranasan ko ay ganito. Kausuhan na po, nakaramihan ko ng mga kasama ko sa gawain, yung mga naka-touch screen na. Ako po yung nakakipad pa rin. Nakakipad. Bantay ko, nag-pre-over ako sa PGH. Magpasok ko sa PGH, ang ganda ng magkagat sa akin, kasi hinanisundo ako ng sasakyan, pinag over sa ICU. Tapos kung kumain ako doon sa Jollibee, sa PGH, nakalimutan ko yung cellphone ko. Maniwala kayo mga kapatid, kaya feelings na po akong malagi sa iba din. Pagbalik ko, andun pa rin yung cellphone ko. Kung saan ko iniwan, andun pa rin. Sabi ng bawang niya sa akin, binabantayan ko siya. Bakit? Baka matakot eh. Naawa ako sa sarili ko. Hindi ako nagpapalik ng cellphone hanggang hindi siya sirang sira. Hindi rin ako nagpapalit ng sapatos hanggang hindi ko nararamdaman na yung lupa ay nasa loob ng tako. Medyo okay pa naman. Hindi rin ako matalas sa umili ng grip hanggang hindi nag-iiba yung okay na naman. Ayoko na magsuot ng grip, gusto ko bumagsak agad. Kung tanggal ko, pag ganito yung panloob nito, masala yun na ng kape, ha? Malakas na lahat na ito. Di ba mga bata ngayon? Tanong ko yung mga bata bago ako sumako sa number 4. Anong grade mo na? Magkano ba ako mo? 20. Totoo? 20? Ami ba ako makain? Ano lalakas dyan? Kapit lang naman pala sa script mo. Anong grade mo na? Anong magkano ba ako mo? 70. Social, hindi nakakaluwag-luwag na to. Magkano ba ako? Ano depende? Kung papasok o hindi? Magkano? 80, 90. Ano grade ko na? Grade 9. Nung high school ako, bawat ko 87. Ang cheap lang doon, 160. Sa 15 na ba ako nakakaikot ako sa loob ng isang linggo? Oo. Libre ang tubig doon. Ngayon, kung di mo kung ilan tayo mo yung mga tubig sa gripo, iyo. Ang apat, division yung ako tumilin ako, ito po, the kingdom of God in Christ, ako. Isa sa pinakahadlang para hindi mo maranasan yung karera ng Diyos, unang-una sabay-sabay sa medyo chismisan. Chismisan. Kaya, Chismisan. mga kapatid, tagamin natin ang pagkawa ng chismoso pa rin tayo. Correct. Walang kanan tayo sa kanto, nasa bumuglat na. Social. Social na. Nung Google ka, minsan tinatawag sa'yo, di ba? Oo, mag-video call. Hindi mo iintindihin mo, mag-video call. Mars! Ano latest? Sige lang mo ako. Naluluto ako, mamaya ka na. Ako, i-update ako sa'yo. Kanino? Kahit nagluluto na nag-ihiwayan. Ha? Sabi na nga pa eh. Ulitin yung kanina ha. Kung may kasalanan yung kapityan nyo at nalaman mo yung kasalanan, ipag-pray mo at kausapin mo ng kailan. Kasi delikado eh. Halimbawa, ito, na magaang paa, dahil sa intro, dahil ng pag-inis, tapos nakita ninyo, ikukwento mo sa kayo, ako si sister, namamatay pa. Pagdating dito, ako si sister, manas na, nandito. Pagdating dito, ako si sister, critical na. Pagdating dito, ako si sister, puntahan natin, baka mamatay na. Totoo o hindi? Totoo. Walang chismo sa nagsasabi ng saktong kwento. Wala. Yung mga chismosa, kung nagsumbungin sa mga, ikisisan nila ng sarili sila ko, baka may ikik na ko. Nakita ko yan, may kasama. Kamay-awihin mo yung dalit, tingnan mo, baka malahipo, may ano. Ito naman pinag-kwento ha, check yung damit ng mister, nakakita ng isang buho. Sino to? Kanino to? Ano to? Eh, mister na, mapapaliwanag. Lumulog na mo yung mister, inamoy, walang nakita. Ano? Pati kalbo, pinapatulan mo na. Ay, brother, hindi po kayo ha.
Sigurado ko. Sino ba ang nakakasira ng relasyon? Chismosa. Totoo o hindi? Ano pa? Jealousy. Ano ba yung selos natin ngayon? Kapag hindi tayo napapansin sa mga kabutihan ginagawa natin, yun naman yung selos sa mga Kristyano. Pero dapat mga Kristyano, hindi ka napapansin, mahalaga napapansin ka ng Panginoon sa ginagawa mo. Ang dami-dami beses sa buhay natin. Nakatanong, mga luwag kwento, nakatanong yung isang babae sa kapitbahay niya. Kaya ba yun, nagkwento, kung kapitbahay natin, may bagong TV, bukas hindi tayo. Yung kapitbahay natin, may bagong utang, bukas hindi tayo. Yung kapitbahay natin, may bagong rent, bukas hindi tayo. Yung kapitbahay natin, may bagong Twitter, gusto mo patayin kita? Sa mga anak, nahihigit, di ba? Sa mga anak, dapat hindi nagtatakpo, ha? Walang magulang na, gusto mo wala ko, hindi mga magulang talaga yung mga pagtingin sa anak. Maliban na lang, kung isa lang ang anak ko, tapos iba pa pagtingin mo. Pero yung mga magulang talaga, pagtingin naman kayo sa mga anak. Tama na rin. Dapat hindi ka siya selos, bakit nakakahiga ng area ng Diyos yan? That day, make all humans, sabi ng John sa Reading 21. Kaya alam mo, maganda ang community. Kapag may nangyayari ng issue, ang nagpakarin, hindi pinag-uusapan ng malaki. Pinag-uusapan na ng islan. Ang sinasabi dito lang to. Walang lalabas. Sa community po namin, kapag may nangyayari ng problema sa isang miyembro, ang aming pong batas ganito lang. Kung ikaw sa makita doon sa nangyari, pag-usapin mo ng lihim, pag-usapan ninyo. Pag hindi nakinig, magsama ka ng isa. Pag hindi nakinig, huwag mo naman i-upgrade yung kanalaman nila. Pero hanggang maaari, huwag mo ilalabas yung kwento. Bakit? Natulong mo bakit? Sabay-sabay. Kung nakasakali yung tao na yun, halimbawa nagkaroon ng problema sa Facebook, lalabas ang halimbawa ng papel, memorandum na nakasala, hindi na ito. Dahil ito ba ng board, mababalik loob ito eh. Pero hindi ito mababalik loob kapag nasagatan ito ng mga. Kahit may design yan, kahit gusto lang kumatin, hindi ngayon mabalik kasi nasaktan niya. Pero kung may nangyari dito kakaiba, ikaw lang kung nakakaalam, hindi ko pwede sa buong community. Hindi lang pwede ko siya kinakausap mo siya. Kahit mabuhay ka, kahit nag-iisip ka pinag-usapan ka, pagbalik niya, parang wala ko siyang nararamdaman, wala siyang narinig, kahit hindi niya pabalik yan. Kahit hindi niya pabalik yan. Sa community, mas magaling tayo makahikayan kapag nakikita natin, natanggap natin ang pagkakaiba ng bawat isa. Amen? Sabi ko sa katabi mo, tanggap ka. Sa kaharian ng Diyos. O palampakan natin wala ka sa Diyos. O ito ba, mamahagdag sa kaharian ng Diyos. O, yung takot at kawalan ng tapang. Alam mo, hindi naman talaga maglingkod eh. Sa totoo lang. Pero mas masakit ang hindi maglingkod. Akala nyo, yung every Saturday ng pagpunta nyo dito, madali. Hindi madali yan. Sabi nga ni Sister kanina, mapuntang Pangasinan ba? Pero kung nasa Pangasinan ko, wala ka dito. Kung wala ko kayo sa Pangasinan. Kasi nandito kayo. Kinaklarify ko na baka kakambal niyo ang kausap ko. Hindi ba totoo? Kung di lang lumalapit sa Diyos, di ba? Nakakapag-uusapan ng mga tao walang kinaya. Ang madalas sinasabi ng mga tao na wala sa ganitong paglilingkod ganito. Tayo mga nasa loob ng community, tayo mga nasa loob ng kingdom of God, ang mga nasa labas, ang mabait natin. Magkasala lang tayo ng konti, gagawin ito ika. Kasi yung mga racing, ganyan ang racing. Hindi nila alam, kaya tayo nandito eh. Kaya tayo nandito. Kaya wala tayong makayang mabuhay ng sarili natin. Ipinagtitiwala natin sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Persecution. Buti na yan. Si sister ba yun naging po? Ikaw ba yun, sister ko, yung naging po? Ikaw ba yun sa asawa mo? O nagkasulo na kayo? 50-50 pa.
Alam mo, tama yung ginagawa mo sa pagbibilang ka po kung hindi na mo sa loob. Hindi ka mapapalain nun. Pero ito tandaan mo, kung marami inaabot kayo ng mister mo, kumakuha ng igapo. Magsabihan mo ikaw. Kung marami inaabot sa'yo, kumakuha igapo. Diba, inabutan ka ng 5 piso, o yung 5, yung gapo mo. Kung mag-piso, mister po, kasi kaya may kanya. Kung marami inaabot ka sa'yo, magbuka mo sa 10%. Huwag yung sa total natin. Kasi, hindi pa kayo parang mananampalataya. Pagkakas maganda ang layunin mo, hindi maganda ang layunin sa mga sumasampalataya. Ako po, 20 years na po ako nagtatay sa community namin. Kaya po ang community namin ay wala kang sarili po. Bakit? Ako po bilang head servant, founding servant ng community. Kasama yung ibang mga pioneer member namin. Nagtatides kami. At ako may mga gawain kami yung tides namin ang hinuhugot namin pang pondo. Kasi yung kailangan. Huwag natin hindi sasabihin ng iba at yung failure. Lahat mga nagkakamali, paano mo maganda? Di ba yan iba na na report? Di ba yan iba na singer? Alam niyo ba kung nagkakas po ako sa isang community, ang joy gusto nila, after ako, hindi ko alam yung joy gusto, bago-bago, lero-lero sita. Pero sa tune ng those were the days. Those were the days, my friend. Ganon. Pero ang kanta, lero-lero sita. Nagkita ba kami? Iba talaga nagagawa ng kingdom of God. Nagiging bata tayo sa Panginoon Panginoon. Tapos sumunod ko nila, kung kasunod ko yung dali, ang gawin ko sa nila, ang galing. Ako'y away ni Jesus. Ang hirap ko na. Pero ano yung sinasabi? Hindi tayo makasulubog eh, alam sa Diyos. Amen? Taas ang kamay, nang minsan na naranasan kumatras sa paglilingkod. Minsan na naranasan, gusto na yung matras, gusto nang bumitaw. Mamatay na sinungaling ngayong gabi. Lalo ito ba ang music ministry, brother? Ang hirap turuan naman ito. Ganitong edad. Ang hirap turuan naman yan. Mga tension yan. Di ba? Nagpa-practice ka kayo, mga ganyan yung ganyan. Ang hirap, hindi yan. Sa community namin, magandang edad. Sa total lang, hindi ako mahihiram, nalaya ko yung sa music ministry. Pagkakasa sa practice, darating sa akin ng music ministry, alam mo, binubo na 2 matao. Ano yung natin mo, pinalik ka ng laptop niya mo. Ang ginawa naman yung mga militan, ang pinakabata ay nasa 25 years old. Ang pinakamatanda nasa 75. Ang hirap naman turuan ng mga senior. Tumutok ko na. Ano yun? Nakapasok na po. Tapos isa pa na namin, tawag. Grabe, hindi ako marunong kumanta, pero magaling ako sumayaw. Ako grade 6 na dance ministry na lang ako. Diyos ko, nakakatawag pang dance ministry, isa ka lang siya. Pero hindi namin pinagdihan. Kasi kapag gusto, okay yung karya ng Diyos. Amen. Amen. Kasi karya ng Diyos, okay yun. Ano ang remedy niya? Holy Spirit. Ipakamit tayo ng Lord. Yung mga takot mag-ipon, yung mga takot sa ministry, yung mga takot mag-bigay, yung mga takot mag-serve. Pray to the Holy Spirit. Hindi ho madali ang ginagawa natin kaya kailangan natin ng Espiritu ng Diyos. Amen? Pang-aming injustice and oppression, ito maganda to. Kapag walang katarungan, kapag mayroong kahirapan, kapag mayroong korupsyon, kapag mayroong pagtingin sa hindi magagandang katayuan sa buhay ng tao, nakakagdaman po ang karya ng Diyos. Ay, sabihin ko ninyo,
Ang dami ng problema ng mundo. Pero pag Sabado, nandito ka, iba yung pakiramdam mo. Yung labiguan, pinag-uusapan nila mo yung labiguan, darating na yung labiguan. Baka pa ako, pinag-uusapan na yung labiguan na yan. Magpo-41 na ako, kaya pa yung labiguan. Bakit naman totoo ka rin? Dahil ganun mo na tayo kung kayo tatamang rin. Pero alam natin na hindi tayo pababayaan ng ating Diyos. Amen? Pero hindi nagsasabing mahirap. Yung mga tao malayo sa Diyos. O sige nga, nasa mamay. Sino dito ang nararanasan? Nasa kabila. Kapag ilagay niya yung buhay niya talaga sa mundo, talagang mahirap siya. O kung talaga susukatin niya yung buhay niya talagang mahirap siya. Pero hindi sila babayaan ng Diyos araw-araw. Nakakakain, kasakam. Walang pangalan nito, walang masagod. Diba? Kaya yung corruption sa mga nasa kingdom of darkness yan. Kapag nasa kingdom of God ka, nandito ka sa amazing grace, dapat kapag nag-deny, gustong kakal, sisig-rig na tumaapaw. Alam mo, aakin ka ng Sabado, di ba ko kayo nang ibibigay mo, Lunes hanggang Biyernes? Ano ba naman yung hindi na naman yung ilan nyo? Wala naman isang ng Biyernes. Akala mo isang isip na yun, Ocho. Dalawang isip ang sinisigan niyo mo, wala naman yung dalawang isip. 16. Wala Lunes hanggang Biyernes, 16. Magkano rin yung sister? 80. Di ba? 80. O di ba sabi mo Sabado? Di mo na po, pero ka ng 80. Kung gusto soft drinks ka, mas bawal sa'yo kasi mataas ang sugar mo, matigas ang ulo mo, pero soft drinks. Di pa bibig mo na soft drinks, yan, open mo na yan. Wala ka ng sugar, nakapagbigay ka pa, inanayin ka pa ng Panginoon. Kaya minsan, nagkakasakit tayo, matigas ang ulo natin eh. Mataas ang sugar, kumira pa ng soft drinks, ang gusto mo, sugar mami ka. Tapos gusto mo, pray over niyo ako. Diba? We are called to be the voices for the voiceless. At itong pinakamagal ng mga kapatid, dapat sa loob ng community, pantay-pantay ang pagtingin. Hindi masaya lang tayo kung sa mga nakatake up. Kaso kami naman hindi nag-take up. Bigyan ko take up ng mga babae. Bigyan ko talaga. Darating ang araw, may make-up ang tigay. Bakit? Ate kayo ng tigay, hindi ko graduation kasal. Diba? Mag-make-up sa inyo. Amen? Ano yung iisip nyo? Safety ka na? Diba? Minsan gawain tayo ganito. Kung sino yung nagbigay ng malaki. Kung sino yung mas nagbibigay sa atin. Yun ang isang tinakausap natin. Minsan binibigyan natin yung kapasidad ng bawat. Kaya alam niyo po sa dalawang akong paglilipot, konto ako sa ganito eh. Yung alam ko yung pupunta ko, hindi ako kilala. Gusto ko yung pagkatok na ako, talagang tawag ako. Yung huli kong pinagtokan, ganda, alam ko dumating, alas 6 dumating ako, pang priority, alas 20. Nasa loob na ako ng kape lahat. Isang tao na bumabagi sa akin. Nag-priority na lahat, isang tao na malapit sila lang. Yung pumunta na yung coordinator. Sabi ko, brother, asa ka na, kanina pa po kami nag-start. Nag-reply ako sa kanya, kanina pa po ako nandito. Sa likod. So, yung table, yung babae na sa kabilang table, nandito ako. Siya pala yung babae na pinapalakay sa akin. Sabi ko, sir, hindi ito show. Kingdom of God. Ang sila sa area na Diyos, hindi kaunti ako, kundi si Jesus sa Panginoon. Ano gagawin natin? How do we advance the kingdom of God? Number 1, conversation and daily holiness. Brothers and sisters, pag namatay tayo ngayong gabi, lalo naman sa mga tumawag tayo sa kaya ng Diyos. Kung ngayon, sama pa rin ang galing natin. Hindi mo mapatapat pa ng mag-iinod natin yung galing natin. Hindi mo dapat pa ng uniforme natin yung pagiging
masawag ako natin. Kailangan gabi-gabi bago ang tulog. Nakikipag-usap sa Diyos. Panginoon, kung meron man ako nagawang kasalanan sa isip ko sa taas na gawa sa mga hindi ko nagawa ang awag ko. Kung sino man yung nagawa ko, sorry ko. At kung sino man yung nakagawa sa kanya hindi maganda, pinapatawad ko na po. Para at least kinabukasan pag-ising, magising man muli tayo kinabukasan. Praise the Lord. Hindi man tayo magising kinabukasan kasi nakapag-repent tayo. Kung hindi ka kalimutan yung araw-araw ng panalangin, alam mo ba pala yung book na nagawa ng panalangin? Yung motor ko 2025 sa aking prayer dream board. Ilagay ko po brand new na motor. Pero pagdating ko ng March, kalahati ka lang yung pera ko, Kuya Di. Bakit ka pang kontakin mo? Hindi ako nakalahati. Alam niyo ba, March 29, tumawag yung kaibigan ko sa akin, sabi ka rin, kita tayo, nagtatrabaho ko sa kanya bilang business consultant. Wala hindi ko wala lang, ginawa ko business consultant. Ganun yan. Basta pag tumawag siya, kailangan sagutin ko, pag tumawag, alauna, alas 2, alas 3 na madaling araw. Sino ang trabaho ko? Sabi niya, hindi pwede biyahe ng biyahe, lalo mo po, napapagod na, oo, sabi ko. Kailangan mo siya ng muto, kailangan ko ng muto, sabi niya, lagi mo muna rin yung kailangan ng muto, yung pinapagod ko sa'yo, meron na. Sabi niya, ako rin yung muto rin, para sa'yo, ha? Kailangan ko yung muto ko. Ang meron ko sa'yo, kulang ko sa muto ko. Sinabi ko, o sabi niya, ito yung kalahati, sweldo mo sa loob ng isang taon. Bumili ka ng bagong muto. Pagpasok ko doon sa bigyan ng muto, naka-shirt ako, naka-t-shirt sa pambahay, kasama mga kaibigan ko. So, tinatanong ko yung ahit ko, sabi ko, ito ko nabigay ko muto. Hindi mo ayaw yan, mahal yan. Nagano, kung install yan, 3 years ganito yan. Eh kung cash, magpabilis ba marilis? Oo, isang oras lang. Sabay pinaliguran ako. Alam mo, tinawa ko rin, nalalik siya ko sa manager. Sabi ko, sir, kayo mo ang manager. Yes, sir, ano po kayo? Gusto mo ba si Muto? Yes, sir, may paliwanag ko sa inyo ko. Huli ko po cash. Kaya ba, sir? Oo, huli ko cash. Sige, sir. Nagulit ko, hindi mo sa pera. Buti, hindi pa basta. Oo, nakasobrang pa eh. Hindi lang yung pera, makikita naman eh. Alam niyo, ilagay nila yung manager, maya-maya lumapit yung ahente na nauna. Sabi ko, sorry na, hindi ka nabibigyan ng tip kasi sa plano ka eh. Hindi ko kasi ganito ang suot, walang kakayahan. Actually, gusto mo sabihin sa kanya, actually, yung mga kapag ko kumartin eh. Mababarin lang ako. Saya-saya ito, ako ganyan ha. Ano ito sabi ko mga kaibigan ko, at mga kaibigan ko sa ahente. Siya po yung pera sa amin, siya po yung nagbibigay sa amin kaya ganyan ito. Noong una ko dalhin ko ito, una ko pinakita yan sa nanay ko. Alam niyo, sabi ng nanay ko sa akin, dalhin mo ito dyan. Sabi ko sa akin, bakit nilabo mo yan, no? Ha? Bumili ako brand new, ha? Nagagami meron ka? Oo, dahil ka. Pinag-try ko yan ng January, binigay ni Lord ng April. Pagkatapos ng isang buwan, nakakita ko ng rep, Kuya Lim. Bala ko, nakakita ko rep. Ako Robinson. Kapag kanta ako ng UKN, sa dami kong ministry, at may mga project ako. Naku, pagdating ko sa Robinson, nahawak ako ng yung rep. Sabi ko, next week, Lord, babalik ako sa bowling ko. Pagdalik ko next week, wala na yung rep! Sabi ko, Lord, paano ba yun? Pagpasok ko sa exam ko, sabi ko, sir, ito pa sa job ko, ano yung rep? Kasama ko, kinulit. Bowling ko ngayon. Sabi ng kasama ko, ngayon? Oo. Kinulit ko sa bahay ko sa kontrata, sabi ng kasama ko ngayon, yung sinulit ko sa konsisyon, sabi niya. Ang pinagay natin sa net, tubig. Parang malamig.
Pero alam mo, sa awa ng Panginoon, yung rep namin hindi nawawalan ng stock. O, wala na akong cash. Kung wala akong cash ng bulsa mo, pero bigyan ko ka eh. May kapa ka. Hindi ko lang. Alam mo, minsan, nagutom ako, wala akong makain. Ice cream na lang ako. Bilang-bilang eh. Amen? Hindi ko sabi kayo po kasi lang sa player. Sa kaharian ng Diyos, walang nagmumong. O, evangelization. O, ano ngayon? Mga kapatid, hanggang maaari ha? Share the gospel with the man. Naku, ayahin mo magmaklo. Huwag yung kwentuhan ng amazing. Huwag yung magkwentuhan. Pakita nyo na sa kanya kung paano makarasal ng mga tao na nakakaranas ng pagbibig at biyaya ng Diyos. Kapasama mo, yung target mo, diba? Daanan mo sa bahay lang, iyan mo lang, magpupulitin. Umuwi ka rin masaya, magsasabi ka, hindi sama doon sa isaya mo. Sama ka. Kasi nagpupunta, nagpapongkit kami. Oh! Tapos pagkita mo makakakawa, magpupulang kayo. Ano pa pag-usapan? Kung paano kung naranasan ng biyaya ng Diyos. Huwag mo yung lahat. Maranas nila. Bakit? Kasi kung yung nangyari sa akin. Sa mga lang po, pero pinawarin namin noon ay appointment. At meron kami tricycle driver na kinukuha. Ngayon, ang ano namin, ang bahay namin, ay wala dito ang doon sa may parokya nanda. So, isa-isa kami na tricycle. At least siguro, dalawang hapon. Hanggang lumao, yung tricycle driver, inaantay na mo kami. Unang beses na pinarating niya yung tricycle niya, pumupunan sa tricycle natin ng gawain. Nung sumunod na sa alalo, nakaupo na. Sa loob ng ating ng buwan, yung tricycle driver mo, never na namin. Hindi mo na namin pinahan. At ang nakakatulong sa tricycle driver na yun, alam niya ang isigil ng gawain ng buong community. Nung one time, bumabiyahe siya, ang tawa ko, nag-work ako, siya yung tricycle driver sa akin. Brother, babalik mo nila dyan. Babalik mo nila dyan. Sabi niya sa terminal, huwag yung dadap ko nila masayero yun ha. Exerment namin yan, ako magsasakay dyan. Alam niyo, tuwa ako. Nung nagkaroon ko ng fellowship, nagkaroon ng seminar, sinama ko yung buong pamilya niya sa gawain, sa seminar. Nalungkot lang ako, dumating yung oras na namatay siya, nang wala sa amin, umuwi sa probinsya. Pero nagkaroon nakakatawa. Noong mga panahon, nararamdaman niya yung mamamatay siya. Alam niya, sabi niya sa pamilya niya, lalo sa asawa niya. Kontakin si Brother Dayo, kontakin mo yung community natin. Sabihin mo, paupunin na ako sa Panginoon. Handa na ako mamatay. Hindi naman ito, pero kung kailangan naging evangelist ka lang ito, pag magandang lalaki ka lang, pag maayos ko yung pakikitungo mo, pinakamagandang kwento na yun. Tignan yung itura na matabi mo. Habang nagbibig ko kayo, mag-evangelist kayo. Subukan nyo lang talaga. Ayan, pangatlo, service and justice yan, the attitude and the works of mercy. Yung mga nauuhaw na inumin. Sa ibang community yan, hindi lang pinatay mo, binibigyan mo tulungan. Di ba na pwede ko sa ibang community, no? Wow, ayun mo, masarap-sarap na meron na. Sa loob ng isang araw, meron talaga ng mabuti. Sa loob ng isang araw. Kung hindi na kong isipin kung magkano kinita ng mga sadyang araw-araw, trabaho ko nila yun. Isipin natin na tayo, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Amen. Sabi, ako nag-aanap ka naman tutulungan sa labas, baka meron kailangan tutulungan sa loob ng bahay. Baka meron kailangan tutulungan sa loob ng pamamayakan. Ano na naman? Asa kami ang naranasan kung magkaroon ng problema sa buhay? Di ba kung nakapagbilan kung may problema kayo, wala ka sandalan. Pero kung nakapagbilan kung nagka-problema, kakilala ko sino ko ang kaibigan mo. At ang mga tao may mabigat, pinagdadaan na may problema, namatayan, nag-iwan ng asawa, natayo sa negosyo, nagkasakit. Wala akong golden words.
Yung nandun ka lang, kung may problema siya, okay na yun. Okay na yun. Word of mercy yun. Beatitude yun, ano sabi ng beatitude? Mapaalala ng gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo at itutuloy silang mga anak ng Diyos. Baka ikaw gumagawa ng paggugulo ng community, praise the Lord talaga dyan. Dapat ikaw yung gumagawa. Word of mercy. Pakainin na ng gulong, may lumilang na umuhaw, gamitan na walang madalitan. Patuloy na walang matuloyan, kalawin ng isang katabiglan ko, silipin yung mga walang papaligid. Amen? Sabi mo sa katabi mo na awa ang Diyos sa atin. Hindi isa nakakaawa nga, wala akong tinatayo, ito unang buo eh. Hindi isa ba, parang manakot mo yun. At pang-apat, yung tinagod ang community. Masaya ko ba kayo nasa amazing kayo? Amen. Ito ang totoo ha, totoo. Kapag sinubukan mo, or kung nangyari man, na mababackslide ka at hindi ka naaatay sa amazing, is isa lang tandaan mo kapatid. Yung mga nagbabackslide, darating at darating ang panahon, babalik yan sa gawain ng Panginoon. Babalik yan. Lalo kapag alam naman natin wala tayong ginawang masama, alam natin wala tayong ginawang violation sa Kanya. Alam kasi natin yun eh, yung gawain ko yung Sabado, iba yun! Iba yun. Bakit? Kung dito excited ka dahil nandito ang presensya ng Diyos, dapat mas excited ka sa kingdom of God sa kabila. Eh paano kung hindi excited yung Sabado? Mag-expect ka na nasa langit ka? Ang sarap kayo, ako sa kasakaling dumating yung oras na mamatay ako, at umakit ako sa langit. Ito mga po makakasalubong ko sa langit. Magpasok ko sa langit, sasabihin dito, bakit? Ano mo nga yun? Mr. Baton? Sir Baton? Brother Baton, Sir Baton. At least in Grace, ganda natin. Araw-araw na. Ay, praise the Lord. Brother, hindi ko kami lahat. Sa langit. Yung music ministry, at sa baba yan. Kaya ko na yun. Ang sarap naman! Yung nasa langit tayo lahat, amen? Hindi pa pasok sa impyerno yung nasa lubugan. Nagilarin tayo, nasa ako may pagpuntang. Di ba? Pagkain ito sa baba. Pero yung langit, kung ano yung karanasan mo dito ng masaya ka, matubig ka, pinagpala ka, may napayapaan ka, dito palang langit na yun. Dito palang. Kaya kailangan na magagawa ng pagbulo ng magagawa ng ikagugulo ng community. Sa community, ang totoo kung sino ang walang ambag, siya ay maraming tanong. Yung walang bigay, siya ay natatanungan siya ng tondo. Kaya pag yung mga party-party, yung walang ambag, unang dumarating, nilala ay kubag. Kasama yung mga hindi. Okay na hindi. Tanggapin natin yung gano'n pero huwag tayo magsimula ng gulo. Amen? Pag alam mo yung lumpiang siyang kahit yung manalangin, huwag na mo yung gulo. Mga bata, dapat nag-bless sa matatanda. Dahil hindi habang buhay, dahil nakakasama tayo ganito. Sa mga migla, turuan mga batang bumalik sa mga nakasanayang ng ugali na nagpapakita ng pagiging maayos sa ating Kristiyanong Pilipino. Amen? At ang huli na tayo. Ito, participation in the church. Unang-una, mag-aabsent sa misa. Mas mahalaga ang pinakira namin misa ng buhay tayo kung sa kayo na tayo. Darating ang araw naman, kaya tayo magsisimba kayo. Bibigay ng apat na katao. Tapos tumutugtog, hindi kita naglalating sa iyo, balik ka naman itong kaya. Gusto niyo ba yun? Hindi kakalimutan yung mga sakramento. Umpisan, ganyan,
Huwag kalimutan mo, agente ng biyaya yan eh. Agent of grace yan eh. At kung kalimutan ang community life, ang silingin ninyo. Wala na po sa chapter ng basic grace. Bakit? Hindi na tayo kasya. At darating ang araw, hindi na rin tayo kasya sa kwent na ito. Darating ang araw niyan. Wala na kalimutan magbigay. Amen? Masaya ba kayo kung kakanta kayo sa music ministry? Ikaw, masaya ka? Sa totoo lang, nung nag-pandemic ko, hindi ko kami ng gawain at kayo 2025, nagsisimula akong bumili ng mga gawain natin sa 4 na chapter. Pero alam mo ano mabigat? Ang dami ng backslide, ang dami huminto. Pero alam mo, nakakatawa yung mga nag-stay. Sabi yung mga nag-stay, brother, dito kami sa community nakaranas kung paano kami pinagaling, binago at pinagpala ng Diyos. Dito kami mag-i-stay hanggang sa makaharap namin ng Diyos. Akala nyo madali mag-i-head servant, hindi mo kaya dito. Pag-head servant ka, pag ikaw hindi lang kaliligan ng buong community, lahat ng problema ng mga member, alam mo, kaya yung problema mo, hindi mo pwede paalam sa kanila. Kailangan tingin sa'yo strong. Pero tandaan natin dapat pinag-pray ang bawang isa. Hindi lahat po nakangiti, nakatabi na nakangiti, yung iba dyan, ubus na yung tension nila. Aray naka po. Yung iba dyan, nagmumroblema, taas ang BP kanina. Yung iba dyan, nagmumroblema, taas ang sugar. Yung iba nagmumroblema, Diyos ko, ubus ako, lipstick ko na ito. Eh, pangato ba yan? Yung iba nagmumroblema, Diyos ko yan. Sarap kasi ng mundo, may arthritis yan. Pero alam mo, pagpasok mo yung gawain mo lang, makakatawa. Pag nakikita natin ang bawat isa, nagkakaroon tayo ng lakas ng loob. Na hindi tayo talaga pinababayaan sa mahal ng Diyos. Kaya, mga kapatid, ito ang tanong. Ano ba ang pinakamalaking hadlang sa karya ng Diyos sa iyong buhay? Ano yung pinakamalaking hadlang? Bakit hindi tayo nararanas ang karya ng Diyos? Yung cellphone na yan, araw mo, wala din yan. Cellphone gawain ng Diyos, hindi na handa tayo. Sa mas malaking gawain sa kanyang buhay. Ano ang mga hakbang na pwede natin gawin ngayon? Upang talagang umaging nag-ahari talaga ang Diyos sa buhay natin. Ano yung mga hakbang na yan? Alam niyo mga kapatid, darating ng araw, pagkatapos tayo sa gawain ito, isa sa pinakamasarap na marinig natin yung ganitong salita. Walang makapagsasabi na naroon na nandito kapag ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. Naniniwala ba tayo lahat sa kaharian ng Diyos? Kapatid, kung tayo ay nasa kaharian ng Diyos, managili tayo sa kaharian ng Diyos, at gawin ang lahat ng bagay para sa kapulihan ng kaharian ng Diyos. Ito ang amazing grace. Isa lang ito sa mga bahagi ng kaharian ng Diyos. Pero alam nyo, kapag isang pag-iilay sa pagtatapos, kapag dumating yung oras, haharap na tayo sa Panginoon. Ako yun, inahanda ko yung sarili ko sa kamatayan kasi wala makapagsabi niya. Isa sa mga bagay na gusto kong marinigan dito, yung darating si Jesus sa harapan ko, yung habol ng kanya, yung malapit ang mawala yung buhay mo sa daigdig nito. Na kahit anong alala ang gawin mo sa mga nangyari sa buhay, wala na. Darating si Jesus sa harapan ko, bago ang kalabutan ng inyo, makikita mo siya. At ang sasabihin sa'yo, halika na, matapat, at masukulit-kulit ko. Pumasok ka na sa kaya, inagkasay ng mga bago pa, inagkasay. Halika na, naglingkod ka dito sa lupa ng matagal. Kakasama na kita ng matagal sa buhay mo na nangyari. Yun ang pinakamasarap. Masarap magkaroon sa rin bahay, maraming pera, kotse, tapos sa pag-aaral, sa kalupayan na. Pero pinakamasarap sa buhay ang marinig mo. Hay ka na, pasok ka na, sa marian. Sabi ng Diyos.